silence, burn the fear. Louis Drum Studio, the sound is clear. Bang the skills, let the chaos reign. Hello! Hi. Okay, so live na tayo ngayon. Nice one. Oh? Siyempre, eto na ngayon ang Luis Drum Studio Podcast Episode 11. 11. Okay, magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat, guys. Sa mga hindi pa nakakalam sa Luis Drum Studio, dito sa Luis Drum Studio, nag-offer kami ng music lessons. Meron kaming drum lessons, guitar lesson, voice lessons, bass guitar lessons, piano lesson, violin lesson, lahat na. Tsaka, di ba? tsaka mag-offer na rin kami soon ng art class. Art class, yes. Yun. Tapos, bukod doon, meron din kaming drum set rentals. Meron din kaming music room practice para sa mga gusto mag-practice mag-isa. Solo room practice para sa mga drummers. Drum solo room practice sa mga pianista. Piano room. Sa vocals din, no? Pwedeng mag-singing practice doon. Yun yung isa sa ino-offer namin service. At syempre, bago tayo mag-start sa ating podcast, syempre, ipopromote ko na rin ang natin. Ang sarili nating brand. Na LDS V20 Cymbal Hybrido. Yan. Syempre, napakaganda, guys. So, B20 to. And ito ay actually bright type na may pagka-dark type. So, para siyang technically hybrid type na pwede sa kahit anong genre. Wait lang. Oh. Ano nangyayari? Tatgano ako eh. So, syempre, dito sa Luis Drum Studio Podcast natin, pag-uusapan natin ang normal na buhay ng mga drummer at ng iba pang mga musician. Makikipag-chismisa lang tayo dito, guys. So, samahan nyo kami. At syempre, dito sa podcast natin ngayon, meron tayong special guest na si Mark Carisma. Yes, welcome. Yo. Si Mark Carisma. Sa Luis Drum Studio. Oo, si Mark Carisma ay isang drummer ng LFG Band tsaka ng Remnants Band. Tama ba yung pagkano ko? Yeah, Remnants. So, metal drummer Malapit yung Remnants. si Idol Mark Carisma. So, kamusta ka naman, Idol Marka? Welcome. Ayos lang. Welcome. Ito, medyo maulan lang sa labas. Okay. Pero good pa rin. Good naman. Di naman bahain. Passable naman yung mga Pass. Ano Passable. sasakyan Pass ba break. mo? Pass break. Wigo. Sorry, Wigo tuloy. Mirage. Kaya naman ang Mirage. Mitsubishi. Ayun. Mitsubishi. So, nandito na si Idol Marka. Kumain na tayo ngayon. Taran! Pakilala Ito. mo ng ating Ito na yung pagkain natin. Podcast ng Mukbang. 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 Shout out kay Josh. Good evening daw mga sir. Diyos, salamat sa lagi mong panonood sa Salamat ating sa'yo. podcast. Salamat sa'yo, Complete Diyos. attendance ka na. First honor. So, ito yung itong food natin ngayon ay galing sa Mr. Mediterranean sa Pasay City. Yan, so warma muna tayo ngayon, guys. Mediterranean yun, Mediterranean. Pili kayo. Ito si Sir si Sir Mark Carisma, Hindi siya chicken. kumakain ng pork. Di siya kumakain ng pork. Hindi ako makain ng pork. Ito, rabbit tsaka pusa. Hindi. Ano? Kalabaw yan. Sa akin yung kalabaw. Okay. Tara, kaya nun. Sibog Kaya na muna tayo tayo. mga 30 minutes. Kaya muna tayo. May ano ka na? Ano? Ito. Yan, thank you. Sabihin nyo guys, kung narinig nyo kami na maayos. Sa mga gusto shoutout lang. May ganda mga pag-uusapan natin ngayon. Sa tingin ko, mga hindi pa natin napapag-usapan noon. Oo. Mapapag-usapan natin ngayon. Yung mga senator, ganyan. Sa Sino impeachment. ba to? Si Bendalo? yung mga na hindi natin pwedeng sabihin. Pero sabihin. Ayaw natin pag-usapan dito ang politics kasi, di ba? Mahirap Tayo na. naman yan eh. Pero kasi underrated kasi tayo. Teka lang. Tingnan ko nga. Ay! O nga pala guys.
Habang kumakain kami, pa-share naman ng mga live natin, guys. Pa-share naman. Sige na. Please lang. Share saan? Nagpupumilit na talaga no? Please lang. Ayan, si-share ko muna. Sure tayo, sure. Matapon to. So, yun. Ang Yeah. pagkain natin ngayon, last time kasi pizza. Oo, di natin na no? Hindi natin na review. Yung pizza last time na kinain namin, alam mo, ano ba masarap doon yung spinach? Oo, spinach. Ito, matitikman pa lang natin. Ano yung isa nun? Isang Pepperoni, pero mas gusto ko yung spinach. pepperoni. Usually, pepperoni ang mas gusto ko pero ewan ko ba't sa anong yun. Yan. Ang hirap kumain ng ganito. Kaya natin yan. Alam mo, parang mas okay nung walang tinidor. Parang napasikip ka talaga tayo dito. Saka wala tayo sa gitna, tinan mo. Nasa ano? May special dito. Oo. Di naka si Idol. Oo, okay lang yan. Yung iba nga, walang makain. Pero maganda pa rin sa ano kung meron dito. Pero okay lang. Kung iano pa natin yung camera siguro. Pero, okay na yan. Nag-usapan sa live yung paano ayusin. Retake ulit, retake. Ano to? Baka mamaya ito yung chicken. Hindi, ito yung chicken. Ay, May chicken. comment na ba? Wala pa. Usapan natin ngayon ng ano, Sige, ikaw muna, sir. buhay. Tapos na ako Tapos na ako mag-intro. Ano muna to? Pwede ba ako bumata? Yes! Batiin kayo yung misis ko. Ay, bawal. Ay, bawal ba yan? Hindi, sige. Bati lang. Hello, Ano pangalan ng misis mo? Irish. Iris, shout out sa'yo, Iris. Tsaka yung mga anak ko. Yung 3 anak ko. Shoutout po, Ma'am Iris. Yung 3 anak mo, ilang taon na yung panganay? Yung panganay ko, ako, 9 na siya. 9. Medyo maliit pa din. 9, 10. Ayaw, 9. Tayo dyan. 9. More or less. More or less. 9. Nako. 9. Tapos yung isa 7. Yung si Siljan. Siljan yung pangalan. Si dyan ang ayos ah. Yung panganay si Stacy, si Siljan, 7. Yung bunso ko si Sabian, wala pa siyang 1 taon. Lahat ano ah. Bakit ano yung Stacy? Ano din? Kung Siljan yung pangalawa, Sabian yung pangatlo, bakit Stacy yung una? Fan kasi ako ng Spider-Man eh. Tapos, Gwen Stacy. si Gwen Stacy. Ay, magkakaroon na ng Gwen Stacy daw eh. Nakast na yata eh. Tama ba? Spoiler. Multi ano? Hindi pa napapanood yung Spider-Man. Ha? Hindi mo napapanood? Kaya hindi ko Eh, di alam. ganito yung nangyari. Siguro dyan may mga napapanood na. Nasa ano na ba? Sino na? Di ko alam. Nasa sinihan na. Hindi ko pa Balita nga, di ko napapanood. alam. Pero Yung pa kaya. sa ngayon, okay lang sa akin na ma-spoiler sa ngayon. Dati ayaw ko. Dati na-spoil ako, nakita ko sa Reels yata yon yung sa Spider-Man 3. Yung 3 lumabas. Oo, tapos andun nagtatagalog yung lola ni ni Ned. Oo. Sabi ko, lubot ko nung panood dyan. Bago ako mapanood sa sine. Kasi kami mag-asawa, sa sine kami nanonood ng mga ano. Saan mo na ano? Sa Reels? Sa Reels. Na-spoil ako sa Reels. Uy, Pero ngayon shoutout okay lang sa akin ma-spoil. Papanoorin ko pa rin. shoutout kay Mark James Rivera. Yan, ang Shoutout ating kay Mark James Rivera. Good evening daw, mga sir. yun, yung mga yan ng ating piano teacher. Tsaka drum teacher din sa home service. Shoutout kay Miss Iris Chris L. Risma. Yun, shoutout po. Shoutout po sa inyo. Opo, behave po dito si Tsaka kay Idol. kay Stacy, Ziljan, tsaka kay Sabian. Yun. Tsaka happy birthday din dun sa ano ko, yung nanay-nanayan ko, si Emilita Balcova. Birthday niya ngayon. Incoming. Parang ganun. Advance happy oo, birthday. ngayon! 14 ngayon. Ay, 14 ba ngayon? Oo, birthday niya ngayon. Ay, happy birthday po sa inyo. Happy birthday po. Happy birthday. Di ba sure? Hindi ba sure? Di kasi pagod. Pag nagkaanak siya na pang-apat, Ano, Arborea. ano mo pa yung iba, meron ka nga hybrid. Ay, Napaka-very good mo yun. di, kasi Sarili kang hybrido. brande. Hybrido eh. Parang kalakanin. Ano na lang, Luis Drum Studio. Imagine mo yung bata ko ang pangalan, Luis Drum Studio. Brand. Yung hybrido kasi guys, yung hybrido, pangalan niya nung symbol. Ay, sa bagay, pwede. Pangalan sa ano, hybrida. Kumbaga sa Arborea, merong Constantine, merong Oo. mga ba iba? AP.
sabi nga ng misis ko, bakit nga to ganun yung pangalan. Eh, masarap pagpapaluin eh. Makulit Para ka. pag pinalo mo, ano pinapalo mo dyan? Ano? Sale dyan, tsaka save yan. yan, tsaka save yan. Tsaka Stacy, ano yun? Mga anak ko. si Stacy pa, ano? Ayan, masarap sa may may spider sense. Oh. Diba? May Teka. spider. Sige. Parang ang layo nung tinalon kasi Symbol brand. Tapos pangalan nung kay Spider-Man. Hindi, during that time kasi nung lumabas yung panganay ko, hindi na ako nagda-drums ulit eh. Kumbaga parang paano ba siya? Na-stop ako dahil naging kusinero ako. Nag-stop ka pala, no? Nag-stop ako eh. Basta sumali kami ng musiklaban, yung banda ko na yon. Tapos, nung magsisemis na kami, hindi na ako tumuloy. Kasi, nagkukusinan ako, nag-aaral na ako nun eh. Sa semis, iba pumalo. Hindi na sila tumuloy. Hindi, kumbaga, wala ka ng time. Oo, kasi, imagine, uuwi ka ng 1 a.m., papasok ka ng 4 a.m. Yun ang routine ng kusinero eh. Ito yung tanong ko. Hindi na sila tumuloy? Di ba sumama loob nila? Or talagang... Sumama. Sumama? Yun ang alam ko. Pero ba't hindi sila... Ano dahil nila? Ba't di sila kumuha ng panibagong drummer para magtuloy lang? Kasi, alam mo naman dito, pag compete, lalo na pagka ganyan, parang immediately. 'Di ba? Kailangan magaling din. Hindi, ibig sabihin, parang konting time na lang. So, hindi na Alanganin na. Oo, hindi na makakakuha. Parang, eto, semis na sa Sabado, tapos umalis ako ng Tuesday. So, wala na sila makukuha. Okay na kayo? Bati na kayo? Okay naman. Usap naman kami. Nung nagkabati kayo, pinagluto mo ba sila? Hindi. Nakatingin na ako ng luto niya. Magaling talaga, legit. Anong saan nagluto? Sa Sa bahay niya. Sa inyo? Ganyan lang. Ano ang mo, specialty? Paano ba? Marami kasi Parang more on Tanong sabi tayo. western Western cuisine ako. Western? More on western cuisine. Ano ba yung kinain natin, no? May cordon bleu ba? Hindi ko Hindi, maalala to. naalala ko yun yung yung hikuri yun, yung ribs namin. Kiko, ano yun drumstick. Ang sarap na ng maple eh. Hikuri, barbecue hikuri barbecue. Parang Ano yun, solid yun, no? Shoutout kay Ruben Baculo. Pa-shoutout daw. Yun, shoutout sa'yo. Ruben, Baculo. Ay, si ano Baculo. yan? Si yung gitarista ng Mortal Wounds. Yun. Shoutout sa Mortal Goons. Shoutout din kay Jonathan Valcoba. Thank you sa pagbati kay Armat, Sir Marcarisma daw. Yun. Ayun, mama niya yung kanina. Tapos may question tayo from the comment Shoutout section. sa'yo. From RV Aldayadin. Anong magandang gamitin na drums mga boss para sa simbahan? Sa simbahan. Ay, ito yung una kong tanong. Ano name niya? Malaki ba o RV maliit? Aldayadin. RV Aldayadin. RV, ayun, tama yung tanong ni Teacher Luis. Gaano kalaki yung simbahan? Yun ang una. Pangalawa, anong klaseng tugtugan meron kayo? Kasi hindi lahat ng simbahan, kahit Christian pala yan, iba-iba yan eh. Yung pinsan ko na Christian, walang drums nga sa kanila kasi puro sila hymn. So, depende sa tugtugan and then depende sa laki ng ng venue, ng location. Gaano kalaki yung location nyo? Shoutout din kay Rio Delizo. Listening while working. Wow. Anong work mo? Sige lang, work well. Work well. Stick well. Hello, Rio. Anong work mo? Shoutout din kay Michael Gabriel Arjona. Pa-shoutout po sa drummer ng Rebuild. Yun, shoutout. Drummer daw ng Rebuild. Kamag-anak mo to, sir? Arjona. Michael Gabriel Arjona. Kamag-anak ba kita? Si ano Hindi yan? ko rin sure eh. Di si ano yan, si Drum Gang. Si Maiko? Oo, si Maiko yan. Si Maiko, okay. Tagaliliw Mamaya bali yan, tayo ng Tagaliliw. Sa Liliw kasi, maraming Arjona doon. Si Maiko nga, oo. Si Maiko. Shoutout sa'yo, sir. Yan, nagre-request ako sa'yo ng snare eh. Sabi ni Ruben Baculo, ang pogi mo, Boss Marcarisma. Bata mo kami. Yun, no? Shoutout sa'yo, Ruben. Tapos sabi ni Rio Delizo, remote work daw, marketing. Marketing. Classmate ko si Marca nung high school.
Yeah. Oh. Magka-classmate Shoutout sa kami. kanya. Actually, Mabait ba siya nung high school? Ay, ayun pala. Nung high school ka, nagda-drums ka na ba? Nag-start ako mag-band high school eh. Yun talaga yung... Tapos, hindi ako drummer nun kasi... paano ba? Kasi maingay yung drums. So, ang sitwasyon, bassist ako nun nung time na nun. So, kaya ako marunong mag-gitara. Bassista ako nun. Tapos, ang mga genre namin or tinutugtog namin, mga emo days. Like yung mga My Chemical Romance, News, Taking Back Sunday. Ano itsura mo nun? Nakaganon ka rin? Oo, ganun din. Ganun. Gusto ko yung Taking Back Sunday. Cute without the E, mga ganun. Make damn sure. Bass yung una mo talagang hawak? Baisa talaga ako noon. Tapos, Ano din? Bass? Hindi, ano lang ako. Okay, akala mo sabi. bass Gesture mo, lang ba? yan. Kasi pag bass, ayoko ganun yung kamay ko. Pag bass eh. tapos nangyari, kasi syempre, nung time na nun, parang mahal pa yung internet eh. Parang 15-20 pesos. Tapos syempre, Parang mas Palapel? dumami tanong ko. Mapapel lang daw, mapapel. Okay na? Okay, back na ulit. Palapel. Ano kaya yun? Search natin. Shoutout kay Jam Bumanlog. ayun Ah, Kuya Jam. Shoutout po, idol. Si Kuya Jam. Shoutout din kay Justin. Sir Marcaris ba? Iba ka. Yun, iba ka daw. iba yung interpretation eh, no? Parang iba ka. Iba ka. Yung pala yun. Iba ka. Nag-change ka. Iba pa, hindi ba yung meaning? Ito daw, patties nga. Chickpeas. So, baka hindi siya meat? Demit yan. Oh, meat yan. Ay, di ba, European food ka? So, European ba? European? Western. Western. Ano ba yung sa Western? Yung ba yung may naano ako na Schnitzel. Yung German Okay. Alam mo yun? Schnitzel. Ayun. Ano ba yun? Nakakain ka ba? Oh, yung nakaganon. Pretzel pala. Pretzel pala no? Ano kasi yan eh, hot and cold kasi yung kitchen. So, part yun ng cold. Kami yung nasa hot. Nasa, malamig pala doon. Hindi, Nasa Antarctic yun, no? Hindi, ang ibig sabihin, parang, ang bracket kasi ng kitchen, marami siya. Kagaya ko, ako ay dating chef de party, tapos naging sous chef. So, yung pastry department, meron din silang, Cold. cold yan eh, sila cold. Cold sila yung cold. Meron din silang chef de party doon. So, ginagawa nila like, eto, drinks, yung kung ano-ano, mga dessert, salad, lahat ng cold. Anything served cold. Sweets, yun, sa kanila, Cold. sakot nila yun. Yung hot naman, sila yung more on main course. Pero, kasi syempre, yung iba, sinasabi nila, malawak kasi yung ano nila dyan eh, yung ideology nila pagdating doon. So, may certain part kasi na yung cold, sinasabi nila minsan main course din sila. Pero hindi naman talaga. Marami argument. So, okay, gano'n na lang. Parang, sige. Pero ang sa libro kasi, puro main course nasa hot. Sa hot dapat. Oo, sila yung usually gumagawa. Like ito, yung mga kinakain natin, scope yan ng hot. Hot. So, Pag yung- lumamig na, nasa cold na siya. Laps ano yun? Laps na yun. Kaya, yung sa pastry, may iniinit dun yung tinapay. Yun. Nasa hot siya. Hindi. Actually, yun nga, parang philosophy siya na sinasabi na, hindi, may nagluluto nga ng tinapay. So, dapat oo. sakop siya ng hot. Pero, bracket pa rin siya ng pastry. Kasi, Parang ang pastry kasi, merong baker, master baker, may mga ganun eh. So, sakop siya na. Gets ko. Although may mga may mga naglalaban na philosophy. Tsaka malawak kasi yun dyan. Tsaka yung, Yan yung ginamit mo, hati tayo dyan. Yung ano mo.
Pati kasi sir, baka mag-ano pa. Shoutout kay Paul Derek Serafin. Hingi Yun. nga ako, sir. Uy, si Paul. Sabi rin ni Alex Sabordo, OG Mac, I love you. Hoy, Ito yung gitarista namin sa sa Remnants. love ka ba? Di ba ba? Di ba may tinigtog ka sa may tinigtog ka sa DTM? Sa drum teacher. Remnants yun, di ba? Hindi. Ano yun? Hades Throne pa ako nun. Ay! Nalaglag. Hades Throne pala yun. Hades Throne pa Sir, ako. nakalat natin. Pero deathcore din yun. Yung time na nun. Nalala ko na. Hades Throne, yung title. Ng band. Ano Banda. ba? Latang din Hades Throne yung band. Wala ka Bakit na bakit din pala. Hades Throne ang ano? Kasi metal nga, no? Oo. Pagka ano kasi kapag hindi metal, tawag dito, Zeus Throne. Kapatid. Parang ano lang naman yun, parang naisip lang kasi ng gitarista namin yun dati. Pero maganda pakinggan kasi. Hades Throne. Parang siyang one word, pero dalawang Throne word of talaga Hades. yun. Oo. Mm. Sabi nga, wrong grammar daw eh. Pero parang okay Hindi naman. naman? Hindi naman. Tama naman. Marami nang kasing mag-rhyme. Frozen Throne. Ano? Frozen Throne. Mag-rhyme ba? Dota yun di ba? Ito pangalan ng banda rin. Throne. Frozen Throne. Di ba? Dota. Ganda rin yun eh. Yung sa sa pagdadrumming mo. Sa ano bang mapapayo mo sa mga nagsisimula pa lang na gustong try mag-drums? Ano lang, huwag niyong pressurein yung sarili niyo. Yun lang. Huwag niyong ipe-pressure yung sarili niyo. Kapag hindi kaya, pahinga. Pero huwag kang hihinto. Tuloy lang. Pahinga lang. Tapos, tuloy lang. Kasi, kapag nakuha mo na yung sweet spot na meron ka, magkakaroon ka ng flame sa sarili mo na kapag nakakita ka ng ibang drummer, paano ko ba explain? Siguro nangyari sa akin, yung experience ko. Marami kasing chances nung bata ako na wala naman kaming pera, hindi ko kayang bumili ng drums. Even the drumstick, masaya na nga kami sa Nova eh. Nova drumstick nun eh. Kumbaga parang high quality na rin sa amin, parang okay na rin sa amin. Pero yun nga, nagkakaroon ako ng flame kapag nakikita ko yung ibang drummer na pumapalo rin. Magaling man o hindi, parang tinitignan ko yung sarili ko lagi kung saan ba ako nag-start. Parang hindi ka dapat tuminto dito, tumigil. Kung napapagod ka, relax lang, Pahinga. chill. Oo, pahinga ka lang, chill. Oo, huwag kang titigil. Pero, paano ba? May burnout kasi. Totoo yun. May burnout. Kahit nga yung mga tayo. Kasi marami rin nangyayari sa natin eh. Oo. Buhay natin eh. Lalo na ngayon, hindi lang dahil nagsisimula ka, kahit ako ngayon, na 2 dekada na ako nag-drums, may time kasi na burnout ako. Tapos yung burnout, minsan nauuwi sa pag-quit. Pero lagi niyong tatandaan, ito pinayo to sa akin eh. Saan ka ba masaya? Kung masaya ka sa ginagawa mo, tuloy mo. Saan ka nag-start? Ano ba, nalolook forward mo ba yung, nalolook up mo ba yung dati? Na ikaw yon, ito ka ngayon. Ano yung differences? Na pagka-compare mo ba yon? Masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? Kasi kung hindi ka masaya, mag-sports ka na lang. Parang ganun, Mag-let di go ba? ka na, oo. Pero kung ramdam mo na masaya ka talaga, i-go mo. Pero, ang point kasi dito is, yun yung tinatawag na break. Yun yung pahinga. Yun yung pahinga eh. Yun yung, actually si Jam nagpayo sa akin ito eh. Si Kuya Jam. Ang sabi niya lang sa akin, kung saan ka masaya, itutuloy mo lang yun. Tapos ilista mo yung mga nagpapasaya sa'yo. Pag yun, kasama yun, kagaya yung pagda-drums, nandoon yun, ay, huwag kang minto. Break ka muna, pahinga ka. Magpaka-busy ka, mahalin mo yung asawa mo, girlfriend mo. Kung wala, di mahalin mo yung mga tropa mo.
Diba? Oo. Tapos, balik ka ulit. Parang, may time kasi na marami ako nakakasalumuha. Ilang taon na silang tumigil. Kasi wala nang time. Tapos nung pumalo sila, actually last week lang to, sinabi niya, nagsasabay na yung pakakamay ko. Okay lang yun. Walang judge sa'yo. Okay lang yan. Go lang. Tuloy mo lang. Hindi, wala ka sa battle. Walang judge. Kumbaga parang dinaw niya yung sarili Oo, niya. din na daw niya. Pero ako, pina-up ko siya na okay lang yan. So, dun ko lagi sinasabi yon na masaya ka pa ba dyan? Kung masaya ka, tuloy mo. Tuloy Masaya mo ka ba? lang. Oh. Masaya ka ba? Okay, tuloy lang. Tuloy lang. iba yung dati. Kasi may part kasi na talaga dumating din sa point ako na na magkukwit na ako. Tapos tinanong ko nga si Kuya Jam. Sabi niya sa akin, lista mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Tapos nilista ko. May kulang. Drums. Actually, nasa phone ko yun. Ilang item na sulat mo? 10. 10 pa lang yun. Isa na doon yung Yung pagda-drums. Masaya ako na nakikipag-friends ako kahit medyo nonchalant ako na introvert. Minsan galit ako sa world. Pero parang masaya ako na nakikipag-friends. Masaya ako na kasama ko yung family, yung mga bata. Siyempre, as a father. Mas marami akong time sa kanya. Masaya ako naglalaro ng mga bagong laro. Masaya ako nagtatrabaho dun sa trabaho ko. Kumbaga parang, okay, ito na ba yun? Ano pa masaya? Kung ito paulit-ulit nangyayari, ano pa masaya? Nung nakaano ko, oo nga, may drums pa. Masaya akong tumutugtog. Masaya akong pumapalo. Hindi para bayaran. Kasi masaya lang ako kasi ginagawa ko to. Tapos every time na tumutugtog ako, after nun, kasi pagod hinga ako malalim. Yung pagbuga mo, parang yung buong stress mo ng buong week nawala. Iba yung feeling Pagbuga na yun gano? Iba yung... Nawala lahat After mo masulat lahat, Oo. Hindi, yung sumulat ako na yun, tapos na yan Tapos, ginagawa ko na siya, na-realize ko na yun. Tapos, tumutugtog na ako, doon ko nga na-realize na tama yung sinulat ko. Actually, sorry sa yun, ganun walang regret. Oo. Hindi pala mali yung ginawa ko na yun. Na dapat, tama pala na sinama ko yun siya. Kasi, kung hindi, ano na naman ako ngayon? Baka nababurnout na naman ako. So, kapag ka nababurnout ako, lagi kong ginagawa ulit yun. Ano pa yung nagpapasaya sa akin? Baka may kulang, dagdagan ko. Kaya ba? May pera ba? O kung May time ba? may time Ganun. ba? Pero sa bukod sa pagda-drums, meron ka pa bang ibang activities? Mayroon sports, ganyan. Badminton. Badminton. Kaya pala pampaano din yung mag-drums Hindi ko lang inaano kasi iba yung ng Facebook Yung Facebook ko kasi more on music. Oo. Tsaka metal ako dun So kung metal ako dun tapos papalo ko dun, baka asa rin akong bading Sorry. sa iba tennis? yun ang ano dun Ay, badminton. Ano ba? Gusto ko ng Badminton, Badminton. Gusto ko ng badminton. Paano ka edi pagpapalo ka sa sibot pag ganun? Backhand. May kasi may proper form yung May sa badminton. proper form. Sa badminton. Kumbaga German grip ba, French? parang ganun. French grip. Kumbaga parang ang gusto ko kasi dun sa sports na yun, nagre-reflect siya sa akin dahil yung discipline. Yung discipline. Okay. Kasi yung pagda-drums ko, nagdidisiplina ako dun. Kahit yung mga kabanda ko, alam nila yan. Diba? Nagiinom sila, ganyan. Tapos, hindi ako... Lifestyle, kumbaga. Oo, hindi ako nun. Hanggang hindi ako tapos pumalo. Hindi ako mag-inom or kahit na ano. Intindihin ko muna yung palo. Tapos pagkatapos ng pumalo, syempre pagod ka, hindi ka makainom. Di takas ka na. Yun, di swerte ka kay misis kasi safe ka. Oo. Mahirap din. Ako, hirap pag tutugtog. Hindi, ayoko rin uminom Kung inuman siguro sa konti lang, isang ano lang. Yun, so ako naman yung discipline yun. Tapos yung pagpa-practice, ganun din sa badminton. Kailangan mo mag-practice para maging pro ka. Pero hindi naman ako pro Kumbaga parang isang kanta, para mairaos mo yung isang buong song, kailangan mo i-practice. Ganun din sa badminton. Sa badminton, kailangan mo mag-practice para mairaos mo yung isang buong game. Gano'ng katagal yun, yung isang ng badminton? Depende sa score Kung magaling yung kalaban mo, baka half year kayo Pero sa tingin ko, mag-rally alam kayo mo, dun, ha? sa tingin ko,
yung level ng enjoyment mo sa isang bagay, tumataas din dun sa level ng skill mo dun. So mas gumagaling ka mag-badminton, mas tumataas yung capacity mo na ma-enjoy siya. Feeling ko ganun. Sa'yo ba ganun? Siguro, oo. Kasi dati kusinero ako, di ba? Tapos, ngayon, AI developer. Nag-design ako ng mga AI tools. So, siguro ganun. Kasi yun din yung gusto ko ngayon. Sa badminton, ganun din. Kumbaga, dati, paano ba? Para lang akong, ano lang. Laro-laro Oo, laro lang. lang. Sa luneta, ganyan. Tapos ngayon, Kahit walang net, no? hindi ako pumapayag ng walang Walang smash. Oo. walang smash. Gagano'n ko. Yung mga tipong, top, Pa- fake. Paano ba pag mo, kakalculate mo muna? Gagano'n ka muna. Mag-freeze mo rin yung paligid. Sa anime yun. Sa anime nangyayari, bigla mag-freeze. Gagano'n. Yung Zero papalo sticky ka. shot. Hindi yung papalo ka, tapos may maalala mo yung nangyari. Aray ko. Dati hindi ko to kaya. Pero nagagawa ko na. Parang si Ipo, no? Yung uppercut na lang siya, no? Naalala niya pa yung nanay niya. Paano sila nangingisda? Nagano pala, no? Naka-iconic si ano, Nag-flashback. I-flashback pa pala. Ang haba ng flashback, isang sintok lang. Si- Ang pinaka-iconic si ano sa Slam Dunk. Ah, oo, 3-point oo. shot. Ayong ano. 3-point shot ba yun? Si, ano Si yun? Boy Labo. Ano pangalan ni Parang- Boy Labo? Labo lang yung pangalan. Di si Kogure yun. Kogure yung pangalan niya. One Yung week isang ata shot niya, yun. parang buong week, yung kwento niya, isang shot lang yun. Tumira siya Monday, sumot ng Friday. Buong week ng ano ng GMA. Oo, parang yun ang pagkakaalala ko. Monday siya tumira, sumot yung bola, Friday na. Tsaka yung isa rin na, ano, 3-pointer din. Ah, si ano, Mitsui. Si Oo, may Mitsui, kwento rin si oo. Mitsui. Yun din. Tagal din. Shoutout kay Brian Glenn Bato. Baka Kuya Marka yan. Ayun, no? Yo, shoutout sa'yo, idol. Si Chris rin nag-comment. Nagsama-sama yung tatlong Lodi. Hello, Chris, ha. Shoutout. Magandang gabi. Shoutout din Mas kay Lodi ka. Michael Sadia Muico. Yun let's go, Lodi Yung Blue. kaibigan ko yan. Sabi naman ni Mary Ann Viduya. Sir Marka yan. Yun. Shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa mga nanonood, guys, ha. Pa-like and share naman ng live podcast natin. Okay, nung lumipat ka na ng work, doon ka na nagkaroon ng time sa pagdodrums, no? Hindi. Ano din? oo. Challenge pa rin. Oo, kasi nung nagluluto ako, laging may kulang. So, nagkasakit kasi ako eh. AI ang kulang. Nagkasakit ako noon, so na-diagnose ako ng Graves' disease. No, ano? Ano yun? Graves' disease. 7 times siya na mas malakas na hyperthyroid kumpara sa babae. Pwedeng paano ulit? Pa-explain. Paano siya... Anong spelling, no? Graves' disease. Graves. Graves. Isa siyang autoimmune disease na inaatake ng antibodies natin yung sarili nating organ, parang lupus. So, ang akin, ang inaatake niya yung thyroid ko. Dito? Thyroid. So, nung time na nun, bumaba yung workload ko. So, na-depress ako. Kasi syempre, sous chef na ako. Pangalawa na ako sa mataas. Tapos, bumaba yung workload ko. Tapos, syempre, pag mababa ang workload, mababa rin yung sahod. Eh, may kulang na. So, bumalik ako mag-drums. Bumili ako ng mga gamit ulit. Kasi nakaipon naman ako ng pera kahit paano. Bumili akong gamit. Pakonti-konti. Anong mga gamit binili mo? Inuna ko yung China eh. Kasi lagi may symbol sa kasi ang nililook forward ko lang dati, Battle of the Band. Hindi pa yung mga gig na kagaya ngayon, di ba? Yung mga gig. So sa Battle of the Band, automatic may seta doon. Kung ano yung inarkila sa buong arkila ng buong sound system kasama ng drums, di ba? So China lang ang wala ako. So China inuna ko. Hanggang sa bumili ako ng sarili kong crash. Bili ako ng double ped. Yan, pakonti-konti. Hanggang sa nag-upgrade na ako ng gamit. Yan, tapos nagluluto pa rin ako noon. Tapos hanggang sa nag-pandemic, nawalan kami ng work. Nag-business na lang ako. Anong business? Luto-luto din eh. Oo, luto din. Yun din. At doon man na-continue yung ano. Oo, mas continue. Masawa ko yung oras. May tao ako. Hindi ako pwede. Ikaw dyan. Western din. Western o ano? Western din. May halong Southeast Asia. Tapos parang Ano yun? Pag Southeast Asia, anong... Vietnam, Malaysia? Indonesia. Chinese, Hindi, Japanese. yung cuisine. Yung cuisine. Mga ganun. Chinese, Japanese. Yun, tama yun. Vietnam. Akala ko yung bansa. Hindi, tama yun. Oo, kasama yun. Yung Okay. mga street foods nila doon sa Vietnam. Sarap doon sa Vietnam kumain.
Sa Bangkok, masarap din. Hindi pa nakarating dun. Thailand? Hindi ka ba na? Ay, nakapunta na pala ako Thailand. Oo, di ba? Pero hindi kami nag-street foods doon. Galing Ang ako mahirap na- sa Thailand, puro mall. Galing ako ng Thailand, after pag-uwi ko, ikaw naman yung pumunta ng Thailand, naalala mo? Oo, naalala ko na. Nakasali Puro mall- kayo? Salisig. Nakasalisig kayo? Nakita ka na sa aeroplano, Oo, nakakawin. Uy! Uy! Taka pa lang. Bye-bye. Ngayon, puro mall yung ang asawa ko eh. Pinuntahan. Kaya hindi kami nag-street foods. Pagbalik namin, pag-street foods kami. Ang advice doon ng mga tao doon, huwag ka doon sa mga, okay yung mga parang food hub, something na puro street foods. Okay yun. Pero huwag ka doon sa mga, yung mga kalye lang, yung like, kagaya dito, fishbowl. Okay lang sa atin dito eh. Kasi yung, sabi ng katrabaho ko, kasama ko doon, yung virus daw, yung bacteria doon, hindi daw naku-cure sa ibang bansa, doon lang. So, mahirap. In-house? You mean, may Parang- may hygiene issue rin doon? Oo, lahat naman eh. Lahat naman ng bansa. Ewan ko lang, Singapore kasi, Malinis. parang, oo, malinis eh. Kaso bacteria, no? You mean ba pati water din yung ininom? Siguro. Kasi sa ibang bansa, di ba, yung issue din doon yung tubig eh. Kaya sa India, yung issue doon yung tubig, kung kaya yung mga foreigner, hindi sila basta-basta Sa uminom ng tubig. convenience store na lang sila nabili. Mm. Ako ganun eh. Mas sigurado. Oo. Kasi sabi niya sa akin, kapag ikaw nagkasakit ka dyan, tapos nauwi mo sa Pilipinas yan, baka hindi magamot yan doon. Baka kailangan pang bumalik dito para magpagamot. So, Kasi foreigner yung sakit mo eh. Hindi niya bagets yung mga doktor dito eh. oo. O, di ba gets dito eh, foreigner yun. Parang doon ako na, okay. Buti sinabi mo yan kasi next na pagbalik namin, puro kami street food. Kumain ako doon yung parang, nung kumain ako doon sa may street foods, ang daming ladyboy yun eh. Gaganda. Thailand. Oo, Ang gaganda ng ladyboy. akala doon. mo talaga babae. Mm-mm. Kasi, No may- issue sa kanila, okay. Yung na mga yun. klinik kasi nila doon, as in talagang, hindi siya yung tago na parang hahanapin mo. Hindi, andyan talaga sa ano. Tsaka ang mura. Oo, talagang kultura sa kanila, ang pagpapaganda, Parang- pagpapapogi. Parang times 2 lang doon eh, yung value ng pera. Parang piso sa atin do sa kanila. Parang ganun Hindi lang. malala. So kung kunyari ikaw ay gagastos sa cosmetology ng sabi mo ng 50,000, 100,000 lang yun. Matangos ng ilong mo. Parang ganun. Parang something na ganun. Time na? Ayun, magpo-pause daw muna. Ano pala, hindi natin nasagot. Yung... May nag-comment pa PJ yung sumagot pa PJ yung sa church. Sagutin mo na lang, sir. Kung malaki, anong recommended mo? Maliit. ikaw na lang pinasagot. Iba-iba tayong opinion dyan. Pero ako, ang recommendation ko, kung maliit, much better kung electric drums. Para kahit mapalakas man yung palo mo, controlled pa rin yung volume. Yun naman ang sa akin. Oh, pero ano din, syempre yung titinan din yung amplifier na gagamitin. So, maliban sa electric drums, kailangan may maganda kang amplifier. May sa Vietnam, yung asawa ko, di ba nagda-drum siya doon? Nung nandun ako, bumili kami ng amplifier. Maganda yung nabiling amplifier doon na hindi available dito. So, lang sabi ko lang, depende rin sa amplifier kasi kapag ang ginamit mo amplifier, guitar amplifier, hindi pwede yan. Dapat pang drums or pang keyboard. Yung ko din, dapat around 100. Kasi kung 60, kasi titinan nila 60, okay na daw. Okay na yung 60 sa tenga natin eh. Pero pag nagsabayan sa ibang instrument, malulubog. So, 100 plus na watts. Sa lahat yun. Nagmamatter sa lahat yun. Nagmamatter sa? Sa lahat. Like sa mixer. Kasi Oo. di ba sa tenga nga, di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng i-max sa Example, sa IEM. sa IEM. Live. Kasi di ba yung iba yung decibel ng click. Sa guide track, like ano ba ang guide track mo? Let's say guitar lang or drum track na guide. Nagmamatter yun siya. Yung kung rekta naman kasi sa'yo, hindi mo na kailangan kasi i-adjust mo naman eh.
So, yung inaano ko lang is yung output na galing sa speaker. Maririnig ng ano pa. Oo. Sa crowd. Sa crowd, sa listener. Pero pag rekta naman kasi sa'yo, controlled mo yun eh. Doon sa audio interface mo. Kung mixer na magamit mo, controlled mo din doon sa mixer. How about backing tracks? Backing tracks, galing yun sa ano mo, di ba? Sa device, sa laptop. Anong tanong doon? Hindi, nagmamatter din siya. Di Doon pa sa natin amplifier. natatry. Like, kunyari, small venue lang. I think ganito. Oo. Kung mayroong backing tracks, hindi dapat sa amplifier ng drums palalabasin. I think dapat sa house. O, sa house yun. Kung saan lumalabas Hindi, yung vocals. Yun yung sinasabi ko nga. Yun, Sa yun, house. oo. Kasi Wag- kung wag sa drums, drums. alone lang yun. Mag-isa lang yung ano. Oo. Doon lalabas Yun na ang eh. dating nun. O, kung ano lang, kung as a band yun, doon dapat sa in-house. Yung kabuuan, yung monitor. Yun siya. Lalo na, minsan kasi ang mga backing track, di ba, mga ambient, minsan ambient, na parang ang pangit niya kapag manggagaling sa maliit sa ano. Yun nga eh. Dapat Iniisip ko in-house. kasi minsan pag maliliit yung venue, like kunyari, church. Diba? Tapos yung artist or yung musician na nando doon is medyo moderno, tapos gumagamit siya ng backing tracks. So, yun. Paano siya nagmamatter? Yun, In-house kunyari, pa rin. In-house siya. Kung, Hihiwalay talaga. ang tanong kasi doon, kung may gamit ba yung church? Oo. Kung ano man yung gamit nila, basta yung nagsisilbing monitor, yung mismong monitor, doon talaga dapat lalabas. Sana Hindi yun nga sinasabi mo. Sana yung, kung saan lumalabas yung vocals, yung sa mic, kung saan lumalabas yun, sana maganda yun. Kasi kung hindi rin maganda yun, edi, Oo, wala yung rin. vocals naman nalulubog. Oo, wala rin. lulubog. Shoutout kay Jess Adan. Hello mga paps. Ayun. Ayun, no? Idol Mark Charisma. Shoutout Idol Jess Shoutout Adan. po mga lods. Nako, dami ko pa need matutunan sa IEM, sabi ni Jess Adan. Oo, masarap na kwentuhan si Sir Marcos sa pagdating sa mga in-ear. Bakit? Wala lang. Iba yun. Pinasa yan. Pinasa. Hindi kasi pag may nag-inquire sa akin about sa mga in-ear monitor, pinapasa ko sa kanila ni Sir Jonax. Ito, kontakin mo tsaka ito kasi sila yung mas nakakaalam niyan. Pero sinasagot ko pa rin sila. Buti na lang, nagpalit ako ng profile, no? Bakit? Dati kasi masama ako dun eh. Yeah, siguro ayoko i-PM. Titignan na, sino ba yung sinasabi ng Mark Charisma? Ano ba ganun? Ay, wag na lang. Ay, wag na lang. Kay Sir Blue na lang. Pa ikaw sir. Nakagano ka. Ngayon kasi ang kasama ko sa profile si kasama ko eh. Ako din eh, ngayon. Di ba? Para mabait tayo tingnan. Ay, family ba yun? Pwede to. Kasi one time kasi kumuha kami ng masahista yung sa bahay. Tapos sabi ko, pwede po magpamasahe. Tapos ayaw niyang mag-reply. Kinukulit ko. Dalawa po kami ni Mrs. Yun yung keyword ko eh. Tsaka siya nag-reply. Tapos nung dumating siya sa bahay, sabi ko, ba't ang tagal mo mag-reply? Kasi sir, nitignan pa kita, parang medyo nakakatakot ka kasi tignan doon sa picture mo. Kaya sabi ko nung araw na yon, ay hindi ko nagagamitin tong ganitong klaseng picture. Kasi mahirap sa mga gano'n-gano'n eh. Marketing Nag-judge din. ka agad eh, oo. Bawas din yun sa customer eh. Oo. Pero ito tanong ko, paano kung yung profile pic anime? Pagpunta mo ba sa bahay, anime din yung mamasahin mo? Hindi rin ano. Hindi, tas parang, Joke lang. Hindi kasi sasabihin nung ay ayoko pa mag-reply sa'yo, anime kasi profile Anime ka picture eh. mo eh. Isip bata kasi. Bakit? Sinabihan kagad. Uy, baka may manonood dito naka-anime. Sorry naman. Sorry, akin. Sabi ni Jess Adan, yan ang gusto ko gawin kapag live talaga, naka-IEM, kaso di ko pa alam ang gagawin. Saksak mo po. hindi, ano lang naman Iba yan eh. setup ni Ang pwede naman yung yung ginawa ko dati DIY. Meron DIY, meron ding pwede na. Tapos merong mas high-end. Siyempre, yun yung mga mas mahal. Kung mga nagsisimula naman, actually may nakita ko to sa ibang artist eh. Yung sa amin na lang, ang ginagawa namin, yung 3M, kung hindi ka naman tutugtog ng mga malalaking stage, yung 3M, may left and right yon, stereo yon. Pag-iwalayin mo lang sila, tapos ihinangin lang. Shoutout dun sa gitarista namin, si Jo Marie, kasi siya yung gumawa talaga nun. Talagang DIY siya, no? DIY namin, para siyang isang headset lang. Actually, hindi siya headset.
Siya yung parang heavy duty na 3M siya. Tapos yung wire nun, pinaghiwalay namin. Tapos nilagyan namin siya ng isang female na pang-headset. Ano bang tawag doon? Yung sa 3M. Yung female na pang-headset. Diba? Yung 6.5. yung 3M. Yung 3M, diba? Parang ganito siya. May paturok siya. Yung kabila. female nun. Yung female nun. Yung pagsasaksakan. Female. Oo. Yun yung nilagay namin doon. Tapos sa kabila naman, nilagay naman namin yung female ng PL. Kung saan nitasaksak yung PL. So, ganun lang ginagawa namin dati. Tapos, ang tanong sa akin doon, paano siya gagana? So, ganito gagana sa program. Pag gumamit ka ng DAW, yung Reaper, sabi natin Reaper, sa first track, imagine niyo na lang, yung first track, i-hard panning siya sa left. Yung first track na yun yung click. Tapos yung second track nyo, kunyari yun ng backing tracks, ipapaning nyo siya sa right. naman. Para sa house naman. Oo, yun naman sa house. So, gumagana siya ng maayos. Anong cons nun? Ang cons nun, dahil PL siya, dahil 3M siya, pag big stage, naririnig yung pinakamahina sa house ng click. May click pa rin naririnig. Nangyari yun sa akin ng multiple times. So, Rakrakan Festival ata or nakalimutan ko na big stage din. Nangyari siya sa akin. Wacken. Oo, may naririnig. So, Na mahina. Mahina. Nag-bleed dahil dun sa dahil naka-stereo yung male. Tama ba? Paano, sorry? Stereo yung male, kaya siya nag-bleed? Oo, Pero kung mono yun? Hindi siya gagana kasi okay. Dalawa siya nag-split lang siya. So, ang ginawa ko, yun yung second part. Yung second part, gumamit ako ng interface. So, sa interface, doon na siya maghihiwalay. Sasaksak mo siya in the different channel, may different out din siya. Para hindi mag-bleed. Oo. Pero wala siyang bleed. So, gagastos ka nga lang, pero worth it naman yan kung big stage yung tutugtugan mo. Kung big stage, pero kung magbabar-bar ka lang, tas gusto mo lang mag-start lang muna, importante kasi yung start para tuloy-tuloy na. No matter what, start ka na. Mag-DIY ka lang muna, or else, ikaw lang yung mag-click. Mag-sarili ka lang habang nagla-live kayo, gumawa ka na, mag-practice kayo na meron kang hint na susundan ng mga gitarista. Hindi nila rinig yung click mo. Hindi nila maririnig yung click mo. Kasi ganun din yun Anong doon? Anong inspiration na ikaw lang yung may click? Tapos sila wala. Kasi mahirap yun pag di papasok ang drums Ganito, sabi ng iba kailangan daw chemistry. Pero hindi kailangan nyo talaga ng connection sa kabanda. Tiwala sa kabanda, tingin. Pang-level din yan. Oo, kailangan lang sa tingin. Sa amin siguro, nagmamatter kasi sa amin yung tingin-tingin lang. Alam namin kung nagkakamali, alam namin kung tight yun. Yung parang tight yun. Hindi pa yung magmura tight yun. Oo. Tight yun. Tight yun. Tight yun. Ganun. Tapos, Patay ko lang metronome ko Bahala. tapos may part kasi na pagka ikaw yung susundan, nakatingin sila sa'yo. Pero ang daya kasi namin dyan kapag sa stage, lagi sila nakatalikod sa crowd. Sa unang phrase or unang bara ng song, lahat sila nakaharap sa inyo, sa'yo. Pag bumalo ka, automatic, bang, tsaka sila harap. So, ano rin siya? Galing. Mukha siya showmanship. Oo, Mukha entertainment siya din showmanship. siya. Entertainment Ang din galing siya. nun, Ganun yung nangyayari nun. Tsaka papasok yung vocalista. Worship! Gaganon siya. Yun na. Ano na yun? Show na siya. Ganun yung diskarte namin. Ang galing. Akala ng tao, showmanship lang. Pinapractice nila yun? Hindi nila alam kasama talaga yun kasi kailangan nakatingin sa'yo. Kailangan nakatingin sila sa'yo kasi ikaw yung may bilang Hindi nila naririnig. Galing. So, ikaw lang yung nakaklik. Pag pumalo ka ng ganun, automatic bababa nila yun. Kasi tumaas ka na Yun na yung palo So, kabisado na nila yung galaw mo. Tansyado na nila yung... Tsaka importante rin yung communication nyo sa gitarista, sa mga kabanda. Yun talaga yun Kahit saan talaga Kahit hindi nga kayo magkabanda, kailangan nyo talaga kunyari hard musician kayo, kailangan mo ng communication sa kanila Totoo. Vibe. Oo, kailangan makuha mo yung feel. Yung feel. Paano ka mag-feel na bassist? Paano ka mag-feel gitarista? Paano ka mag-feel bilang drummer? Kailangan magtagpo kayo dun kasi Tama. minsan hindi na nagmamatter yung click dahil nai-enjoy niyo yung groove. Di ba?
nangyayari yun eh. Ako naman, meron akong metronome na yung kokontrolin mo yung yung metro. So, yung Napapatay. napapatay. Isang click lang na ganun. So, I think maganda rin yun kapag ikaw lang. Kasi kapag nawala, pwede mong stop. Tapos pag nasa ituloy mo ulit. Yun. Oo. Di push. May kilala ko na hindi siya naka-IEM pero naka-metro. Tapos actually bilib ako dito sa taon to Hindi eh. siya naka-IEM? Oo. Naka-metro siya. I mean, you mean steady ang palo niya. O gumagamit sa metro, no? Gumagamit siya metro pero hindi siya naka-IEM. Yung Soundbrenner? Hindi. Nung nagtutour kasi siya, nung sa isang banda pa ako noon, yung banda ko dati, na, pwede ba sabihin dito? Yung Godzilla vs. Tokyo. Ay, di pwede. Oo, banda ko sila dati. Oo, kilala ko yan. Godzilla Oo. vs. Tokyo. May kasama kami sa tour. Yung kasama namin, si Kuya, drummer ng Sigaw Pilipinas. Kalimutan ko, binigyan ako ng cup nun eh. Yari Baka ako. bawiin niya. Baka bawiin. Yan ba yun? Hindi. May iPad siya or tablet na yung tablet niya may gumaganyan na umiilaw. Yung ilaw! Maintenance mo sa... Yung click. Ilaw ang sekreto. Ilaw? Tapos ngayon, pag pumapalo siya, yun ang tinitignan niya. Kunyari nawala na siya, titignan niya yun. Tapos babalik na naman siya sa metro. Nasa niya lang. Oo, nasa gilid lang niya. Actually, nasa lapag eh. Nasa lapag. Sinitignan ko yun, naa-amaze ako. Galing. Paano ginagawa Kasi yun? mahirap yun. Mahirap. Sinubukan oo. ko yun eh. Lights din Yung light yun. lang. Yung light lang sasabayan mo. Sinubukan ko yun. Yun yung metro. Lighting din yun, para kang no? Dagdagal ilaw sa drummer. Tapos, yung palo niya pa, yung... Ano pag mabilis? Di parang parang yung police yun. Hindi, para pag kunyari, mabilis, diba? Kunyari, 16. 16. Diba, 16. 16 notes. Susundan mo rin yun. Susundan mo siya doon sa Tapos, 32. Hindi, pag Sana may mic tayo dito eh. pagka Lupit ng paa ni Sir Marca. kapag mabilis yung metro. Ano yung tunog niya? Quarter lang. Oo. Na Minsan quarter nag-16 lang. nakikita ko eh. Kasi pag 16 nun, grabe na, gumagano. Ang 32, bilis. Ang bilis. Yung Oo. ilaw nun, Pero hindi gagano. naman siya nagki-32. Kasi, Yung palo mo ang 32, yung ilaw. Oo. Hanggang 16 lang yung mahirap na ang galing, sabi ko, ang galing naman nito. Ang hirap nun, grabe yun. Robbie, si Kuya Robbie. Hello, Kuya Yun, Robbie. hindi na niya babawin yung cup. Kuya Robbie. Pero yung sa'yo, sa experience mo, ano yung pinakang, kunyari, yung drummer wala siyang gamit. No? Like sa IEM, walang Stick lang. Yung lang ba? Yung normal lang na natugtog lang yung walang hindi pa nakapag-try mag-IEM. Wala pang mga gear. Ano mapapayo mo sa mga ganong drummer para maging sila yung sa playing nila stable yung palo nila. Bumili ng gear. Hindi, Bumili sila lang. practice lang. Practice lang siya eh. Kailangan lang talaga ng practice. Yun talaga eh. Magsimula ka sa mabagal na metro. Kung wala kang metro, hindi ka sanay mag-metro, bagalan mo lang yung practice. Tapos, hayaan mong yung tinatawag nilang body rhyme. Body rhyme. Yun eh. Yun yung pagra-rhyme ng body yun, di ba? Para hindi awkward. Oo. Pag awkward, hindi nagra-rhyme. Yun ba yung ibig sabihin? Paano ba? Basta parang ang tawag ko kasi doon body rhyme. Ngayon ko lang siya narinig, actually magandang term. Or groove ng katawan. Yung Body groove. Yun kasi yung way mo para ano mo yung sarili mo na confident ka. Kasi syempre, minsan kahit nagpa-practice ka, pag nasa harap ka na, ako kahit hanggang ngayon, marami na ako natugtugan na stage, kahit ngayon kinakabahan pa rin ako bago umakyat eh. Talagang Hindi nawawala yun eh. Lahat Hindi naman, nawawala. I think, lahat naman. Hindi siya nawawala. Kahabahan ka, tas pag nakaupo ka na, in character ka na, ayun na. Ka na, mag-walk ka na doon, or Avenger ka na doon. Yun yung todo big. Stage presence. Ay, Oo. stage presence na siya. Nandoon siya. Hindi na siya stage fright. Stage siya. Ano lang, Parang basta- super saiyan na basta sa... practice lang. Practice lang siya. Practice lang. Ako nun, 8 hours ng pandemic eh, tas naging 4 hours. Tas ngayon pagka may gig,
Mga kada break time. Mga 2 hours, 1 hour, ganun. Pero haba pa rin, no? Haba yun. Practice ako. Tapos paulit-ulit lang. Pero sa iba, normal yun eh. Sa Yung sa iba. Calcasitt nga, di ba? Sabi ko dati. Yung sasabi si PJ. 8 hours ako dati. Sasabi ka, PJ? Last bit nga ako, 8 hours eh. Anong up daw yung umilaw, sabi ni Jess Adan? Ay, oo. Anong up yun? Flashlight. Tanong ko kay Kuya Robby, nakalimutan ko eh. Nabanggit niya sa- cellphone yun. Oo, sa tablet. Tablet. Baka alarm. Tas, ang galing, Alarm pala. actually, ang galing nun. Oo nga. Nandun kami sa Pangasinan nata nun. Gumagano siya sa baba, oh. Akala ko ilaw. Kasi silip ako. Baka mamaya may tumatawag pala talaga. Akala ko nga alarm eh. Akala ko alarm. Eh, yung pala metro niya. Di sinenyasan mo, yung alarm. Tapos hanggang ngayon ginagawa niya yun. Pinatay mo yun. Metro pala yun. Pinatay mo eh. Pinatay mo yun. Hinanap niya eh, no? Nasa na yun? Sino pumatay ng metro ko? Pinatay ko po yung alarm nyo. Hindi alarm yun. Pinatay ko po, umiilaw. Galing mo na. Alamin mo para malaman din namin. Oh, sure. Tanong din ni Sir. Yep, i-ano namin po, i-message po niya sa inyo, Idol Jess Adan. Alright guys, ito na ang end ng ating live podcast. Maraming salamat po sa mga nanood. Isa-shoutout na lang po natin lahat ng mga nanood simula kanina. So, shoutout sa'yo, Rio Deliso. Yan, yung classmate ni Idol Marca. Ruben Baculo, shoutout sa'yo. Si Idol Jam Bumanlag. Diaz Tin. Si Idol Mark James Rivela. Si Brian Glenn. Si RV Aldia Din. Yan, shoutout. Jonathan Valcoba. Si Idol Kibo Head. Yan, maraming salamat. At syempre si Chris Miao. Yan, maraming salamat po sa mga nanood, guys. Sa mga hindi ko nabanggit sa shoutout, sa next podcast na lang ulit. Hello po, shoutout po. Yung mga hindi ko na mabati. Dami nyo sobra. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo dito sa Luis Drum Studio Podcast. Ipopost namin to sa YouTube channel namin. Palike and subscribe din sa YouTube channel po namin na Luis Drum Studio. Every Tuesday po ang upload namin ng podcast. So, ano pa ba sasabihin ko? So, maraming salamat po sa lahat. Ako nga po pala si Luis ng Luis Drum Studio. Siyempre, ito rin po Blue Arjona ng Drum Teacher Manila. At siyempre si... Ako po si Mark Carisma ng LFG at Remnants. Yon. Alright. Maraming salamat. Paalam. Paalam. Cut up. The silence.